So, papakinggan ho natin ang ating doktora, si Doktora Sheila Tiru. I-discuss niya po ang topic tungkol sa Omicron. Makinig ho tayong maigi kasi si Doc Sheila po ay talagang pinag-aaralan nila yung ating mga cells. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko po sanang ibahagi ang kadugtong ng ating presentation na nangyari noong nakaraang buwan, first week of December. Patungkol po ito sa bagong variant na Omicron. Ako po sana ay mag-schedule na itong unang linggo ng January para ma-present ko po ito ng personal sa inyo. Subalit ako po ay nagpositibo sa SARS-CoV-2 variant of Omicron. Ganoon din po ang aking mga anak at ang aking apo at mga kasamahan namin dito sa bahay. But by the grace of God, we're doing fine. We are recovering at nakalabas na rin po sa hospital ang aking apo. Maraming salamat po sa inyong mga prayers at of course, lalong-lalo na sa ating mahal na pastor, Pastor Hill. Thank you so much po sa inyong mga prayers at ganun din sa inyong patuloy na pagpapaalala na palagi po natin kasama ang Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, nasaan man tayo, sa loob at labas ng bahay, kasama po natin siya. At palaging nakikinig sa ating mga prayers. True enough po, because we did not made it by ourselves. We made it with God. So, to God be all the glory. Pastor Hill, thank you so much po. So, ngayon, I will be presenting to you the continuation of our discussion of last month. Patungkol nga po ito sa Omicron. I made a chart. Pagpasensyahan lang po ninyo dahil ito po ay mga shoeboxes na pinaggugupit ko lamang. Okay? So, this is our cell. And on the surface of our cell, we have what we call the receptor. Ito po yung ating ACE2 receptor. Yan. And on the other side of the surface of our cell, we do have another receptor called the TMPRSS2. Ayan po siya. TMPRSS2. Ang receptor po na ito, ang isa pang receptor na ito sa ibabaw ng ating cell ay isang protease protein na nagkakat o naghahati ng protina. Yan. Ito po ang kanyang classification as a receptor na nasa ibabaw ng ating mga cells. Okay. Now, with the appeal of a virus, kagaya po ng halimbawa itong virus ng itong mother virus na SARS-CoV-2 at ganun din po itong naging variant niya na Delta ay pareho po halos ang klasifikasyon ng dalawang ito na kung saan silang dalawa ay hindi basta-basta makakapasok sa ating mga cells because they do not have the complete chemical reactions entering inside our cell. They need the help of the other receptor, which is this TMPRSS2. Kailangan po nila ito. At ang gagawin po ng receptor na ito, yung kanyang isang parte, which dahil ito po ay dalawang two parts, this TMPRSS2 has two parts. One is S1 and another one is S2. So, the other part of this receptor, which is the S2, na mukha po siyang patalim o mukhang kutsilyo, ang gagawin po nito ay kinakailangan niya munang hatiin ang mga spike proteins ng mga viruses at variants na ito bago sila makapasok sa loob ng ating cell. But, by doing that, na paghahati na kanyang gagawin bukod sa kanilang passageway para makapasok sa ating cells, there is another reaction na nangyayari. Nagkakaroon po ng virus fuse. Nagkakaroon po ng virus fuse, mga RNA virus fuse na nakakapasok sa loob ng ating cell sa pamamagitan po nitong pagkakat niya
mayroong reaction na nangyayari. Mga RNA viruses na napifuse dito sa ating mga cells dahil po sa pagkakat nitong receptor na ito sa mga spike proteins ng mga viruses gaya ng mother virus o nung kanyang variant na Delta. At ngayon, dito naman po, dahil sa ating lungs, we have a lot of cells. Cells are everywhere in the body. Ano po? And all the cells, palagi pong mayroong ACE2. At dahil nga po mayroong appeal na itong coronavirus o yung mother coronavirus o yung Delta na nagkaroon ng fuses of RNA viruses, ang mga yan, kapag napunta sila sa cell ng ating lungs, imagine kung ano ang mangyayari natin sa ating baga o sa ating lungs. Itong mga RNA viruses po na na-fuse from the coronavirus and Delta na nakapunta sa ating lungs, they will infect the cells na nasa ating baga, the epithelial cell. At yung kanila pong mga na-infect doon ay na-diffusan ng mga RNA viruses, ay magdi-diffuse din po yung mga cells na yon sa iba pang mga cells natin. So, ang ibig sabihin, they will diffuse each other. They will diffuse the other cells and another cells, and those cells that are being diffused, they will also diffuse other cells until our lungs is full of mga viruses na diffused. Yan, maraming viruses na po sa ating lungs. With the appeal, of course, of the mother virus and the Delta variant. Yan po ang kanilang ginagawa sa ating katawan. Now, with so many viruses na na-infect nila sa ating mga cells, ang gagawin po ng ating mga immune cell doon ay intensive ang kanilang pagtatrabaho para ma-penetrate nila ang mga viruses na nandoon. But with so many of them, our own immune cells are becoming traumatic. Therefore, nagkakaroon po sila ng overreactive. And when it happens, instead of penetrating or trabahuin sana nila ang mga viruses sa loob ng ating lungs o ng ating baga, ay mistakenly ang ating pong mismong cells at mga tissues sa baga ang kanilang nasisira. Na tinatawag po na sakit na autoimmune disease. Yan. Autoimmune disease is a disease that is mistakenly attacking our own cells and tissues. So, when viruses enters inside our body, their job is just to replicate and infect the cells. By doing that, ayaw na ayaw po ng ating immune system. So, kaya nga nagkakaroon ng overreactive, but then, ang pagkakasira naman po ng ating mga sariling cells at tissues ay hindi na po dahil sa kadahilanan ng mga viruses na kagaya ng Delta o yung mother virus na nakapasok, kung hindi kagagawan na po ng ating mismong katawan, ng ating mismong immune cells or our antibodies. Sila ang nanira sa ating mga tissues and cells. At sa kanila pong paninira, nagkakaroon of course ng mga damages. And the more damages they will create, namamaga po ang mga yan. And which is called the inflammation. So the more damages, the more inflammations occurring. And the more inflammations na nangyayari sa ating baga, the more damages din ang nangyayari at the same time sa ating paring baga. Na kung saan, ang tawag po doon ay yung naging sikat na talakayan, 2 taon na ang nakararaan mula nung nag-umpisa itong COVID-19, yung sikat na cytokines storms o yung chemokines storm. Yan, nagkaroon na po ng storm sa loob ng ating lungs o sa ating baga. Nagkaroon na ng bagyo na virus sa ating lungs. Na kung saan, dahil po doon sa mga pamamaga na yon, ay nababarahan din ang mga daluyan ng ating oxygen at ang daluyan ng ating hininga, kaya hindi nakakahinga ang tao dahil namamaga ang kanyang baga.
At dahil po doon, hindi rin po nakakapasok ang oxygen. So walang oxygen sa ating baga, kaya ang mga taong nagkaroon ng COVID-19 o na-infect ng COVID-19 na Delta rin, ay mababa ang kanilang mga oxygen level. And to some people na nagkaroon po ng mga ganong klaseng na nagka-COVID ng Delta noon o yung mother virus, ay nagiging kadahilanan po o naging dahilan ng kanilang pagkamatay. So, yan po ang ginawa ng mga virus na ito, yung mother virus and the Delta virus. Dahil po yan, naging matapang sila at nakapasok sila dahil sa tulong ng ating mismong receptor na TMPRSS2. Okay. And then next, with the appeal naman of the new variant called Omicron, ito naman po, again, Omicron will also be attached in our ACE receptor, ACE2 receptor. But, the good thing to Omicron ay hindi po niya kailangan ang tulong ng isa pang receptor na TMPRSS2 sapagkat si Omicron po ay kumpleto at sakto ang kanyang chemical reactions para makapasok sa ating mga cells. Hindi na po niya ito kakailanganin, useless po sa kanya ito. Hindi na nito dapat na hatiin pa ang kanyang mga spike proteins ni Omicron para tumapang siya, hindi niya na kailangan. Dahil ito pong si Omicron ay kumpleto na sa kasangkapan para siya ay makapasok sa loob ng ating mga cells. So this one is useless po kay Omicron. Hindi niya po ito kailangan. Yan. Now, if we will be talking about the Omicron again, what will happen to Omicron? Of course, dahil si Omicron ay hindi niya na po ito kailangan, therefore, walang mapifuse na mga RNA viruses sa loob ng ating cells at ganun din po, hindi siya makakaabot sa ating lungs. Okay? So, kaya nga po ang mga taong naka-acquire nitong Omicron ay pang-upper respiratory po ang mga sintomas at hindi po pwedeng bumaba yan sa ating baga. Hindi po kayang i-intensify ng action ng Omicron ang ating baga because there is no RNA viruses diffused in our cells. Kaya po ang mga taong nagkaroon ng Omicron ay nasa magandang level o standard pa rin ang kanilang mga oxygen. Yung oxygen level nila ay maayos pa rin, nasa standard. Hindi po mababa at hindi rin po sila nahihirapan huminga dahil nga po hindi nasira ang ating baga ng Omicron variant. Alright? So, yan po ang isang lethal at saka itong hindi pagiging lethal nito. Napaka-mild po nitong si Omicron. Now, when it comes to this again, Omicron at itong si Delta, ito po sila, bakit itong si Omicron ay super fast and contagious kumpara po dito kay Delta? Because Omicron, dahil sa kanyang pagiging mild, so people having this kind of variant inside their body, dahil yan ay mild lang, they tend to go out o ignoring the symptoms. Kasi parang classic flu o yung ordinary na trangkaso po ang nararamdaman natin kapag tayo ay naka-acquire ng Omicron. So, hindi po natin ito gaano siniseryoso. Therefore, kahit na ang isang tao ay may konting sipon, at kahit na yun ay inuubo pa o may lagnat pa, lumalabas pa rin ang tao kasi nga ay mild lang naman. So, by doing that, unknowingly, this person with Omicron is transmitting the virus to other people na hindi niya alam na nagtatransmit na pala siya dahil nga mild lang. So, this person is still mingling with other people, going outside because it is only mild. That is why it is being called na ang Omicron ay super fast dahil marami po siyang na-i-infect. At super contagious.
super fast, napakabilis, and super contagious. At because it is mild, at wala na pong proseso na mangyayari sa loob ng katawan dahil free naman siya nakakapasok sa cell, within 2 to 3 days, mararamdaman mo na ang sintomas ng Omicron. Unlike dito, na meron pa siyang proseso dun sa isa pang TMPRSS2, 7 days bago mararamdaman. Ito po, agad-agad, ramdam na siya dahil freely siyang nakakapasok. Okay? Kaya po siya ganoon kabilis. At kaya rin naman po siya ganoon ka-contagious. It's because, again, people are unknowingly, carrier na pala sila nitong Omicron, pero lumalabas pa rin sila ng bahay. Kaya super contagious siya. Pagdating naman po dito kay Delta, hindi siya kapareho ng bilis nito dahil may proseso. And second, hindi rin siya kapareho nitong si Omicron sa pagiging super contagious o super contagious niya sa labas ng tao, sa maraming tao o fast, kabilis. Dahil yung mga tao na nakaka-acquire ng Delta ay dahil nga po may effect ito sa ating lungs, ang tendency nito ay ihihiga mo ito kung nasa mga 50% ang effect niya. Pwede mo siyang ihiga sa bahay, pero naka-isolate ka kasi nakahiga ka, hindi ka nakakalabas, so limited po ang nahahawaan na tao ni Delta. Ngayon, sa mga sandali na severe ang nararamdaman ng taong naka-acquire ng Delta, nasa hospital po siya. Yan, naka-confine siya, therefore, limited din siya, isolated din siya, naka-quarantine din siya doon, limited din po yung mga taong nahahawaan niya. Kaya, hindi po siya ganon ka-super fast kagaya kay Omicron. And worst, itong tao na naka-acquire ng Delta, kung mahina ang kanyang katawan, what will happen is, nagiging cause po ng pagkakamatay ng tao niyan. At kapag ang taong yan po ay namatay, kinikremate po siya, nakasama rin na nakikremate na rin si Delta. See? Kaya nga po, ang kanilang pagiging contagious ay magkaiba. Mas mabilis at mas malakas ito. Mas mabilis siyang makahawa at mas maraming nahahawaan dahil nga mild, dahil lumalabas ang tao. Ito naman, napakalital niya, nakamamatay o lethal. Kaya lang, na-isolate ang mga tao. Okay? So, yan po ang kanilang dalawang pagkakaiba na effect sa ating katawan. Now, when we are discussing naman, kung pag-uusapan naman po natin ngayon, kung nasaan ngayon itong, kung ano ba itong maitutulong nitong si Omicron sa atin. Number one, hindi po lahat ng mga nagpupositibo ay Omicron. Okay? Hindi lahat po ng nakukuha natin na nagpa-positive sa mga testing kit ay Omicron. There will be a possibility, hopefully not, in our country, may mga posibilidad. Maaari pong ang nagpositibo sa mga testing kit, hindi lamang Omicron, but also Delta. Kasi Delta is not yet totally out in our universe. Nandito pa rin po siya sa mundo, pakonti-konti. Pero dahil kaya po siya humina, kaya po siya naging pakonti-konti, dahil nga po sa na-isolate ang mga tao o namatay yung na-infect niya, kaya konti na lang po itong si Delta. Okay? Pero, again, hindi po natin alam na kung halimbawa nagpositibo ang isang tao sa mga testing kit, hindi natin alam kung yan ba ay Omicron or Delta na nakamamatay. Hindi po yan na-identify ng mga testing kit. Malalaman lang po natin yan sa mga sintomas, clinical evaluations ng isang pasyente. Malalaman po natin kung yan ba ay Omicron or Delta sa pamamagitan ng isang evaluation or examination. Kung halimbawa, ang isang tao na nagpositibo sa Omicron at nandiyan ang lahat ng sintomas, pero maayos naman po, nasa mabuting antas ang kanyang level, then it is Omicron. But kung ang isang tao po na nagpositibo sa isa pa na Delta or kung halimbawa naman po ang isang tao na nagpositibo ay bumaba ang kanyang
oxygen level, most probably Delta yan. Pero kung halimbawa, okay ang oxygen level, Omicron po yan. So, dyan lamang po natin sa dalawang yan, sa symptoms, doon lamang po natin ma-identify kung ang kinalabasan ng resulta sa mga testing kit, ay positibo. To identify them, look at the symptoms. Okay? This one, mababa ang oxygen level, at ito naman po, normal ang oxygen level. Testing kit will not identify if it is Omicron or Delta. Hindi po kayang i-identify yan ng mga testing kits available ngayon. Okay? Now, paano ngayon itong, paano natin ngayon ito haharapin, itong si Omicron na nakatulong sa atin? Okay? Marami po actually itong naitulong sa atin ngayon. Number one is, since I have mentioned that Delta is not yet out totally, nandyan pa rin po siya kahit konti na lang, pero nandyan pa rin. Okay? There is a possibility na halimbawa ang isang tao ay asymptomatic ng Delta, na eventually makakaramdam ng sintomas, pero naka-acquire siya ng Omicron. Okay? Kung yun po ang mangyayari sa isang taong asymptomatic na Delta at naka-acquire ng Omicron, good po yun. Kasi sa ating pong sistema, sa ating katawan, pwede po na dalawa na magkaibang uri ng variant ang pumasok sa katawan ng tao. Posible po yan. Subalit, sa ating cell naman po, kahit na dalawa pa ang pumasok na variant sa loob ng ating katawan, sa cell po isa lang ang tatanggapin niyang makakapasok. So ibig sabihin, kailangan po nilang mag-agawan silang dalawa sa cell kung sino ang unang-unang makakapasok. But as I have mentioned po a while ago, that Omicron has a complete chemical reactions, therefore mas mabilis po siyang makapasok sa cell. At kapag mabilis siya nakapasok, naa-out of place po o nawawalan ng lugar itong si Delta. Kasi si Delta, kailangan pa niya ng marami pang proseso neto bago siya pumasok. So, habang nagpuproseso po itong si Delta, nakapasok na itong isa. So, after nun, wala nang lugar itong si Delta. Okay? But there will be a time na baka sa mga ibang cells, makipag-agawan si Delta ay makauna naman siya. At kapag nakauna siya doon, syempre ay magre-replicate din po siya doon, gagawa din siya ng marami niyang anak. At pag lumabas yung mga anak niya doon na marami na, magi-infect din po siya sa mga iba. Maghahanap pa po siya ng mga ibang victim niya na kagaya rin ni Omicron. So pareho silang magpaparami. Halimbawa, tig-isa silang cell, magpaparami silang pareho. At kapag nakapagparami sila, lalabas sila, magi-infect ulit. But on their next victim of cells, because again, Omicron is very fast, mahuhuli na naman po itong si Delta. Palagi po siyang nahuhuli. At sa ganung sitwasyon, ang isang virus, hindi po yan po pwedeng pakalat-kalat sa ating sistema. Hindi po maaaring mangyari yon. Dahil kapag nagpakalat-kalat po siya doon, makikita siya ng ating immune system at kakainin siya. Kakainin niya po ang mga pakalat-kalat. At dahil si Delta ay mabagal at marami pang proseso na nauunahan siya ni Omicron, at ito pong ating mismong immune cells, kakainin niya itong si Delta. So sa panahon na kinakain ng ating immune cells ng ating immune cells itong si Delta, tumataas po ang ating antibodies. Okay? We do have antibodies inside our body, but it is getting higher kapag po nakikipaglaban ang ating katawan at natatalo niya. And since ito ay mahina, konti lang naman dahil hindi siya makapagparami, kakainin na siya ng ating immune cells. And again, pag nangyari po yon, tataas ang ating immunity. Yan. Doon po tumataas lalo ang ating immunity. So, sa mga ganoong proseso, lagi siyang huli, lagi siyang nakakain. Eventually, this Delta, kahit na nakapasok siya sa katawan ng tao, dead meat na. Out na po siya. Wipe out na siya. Ang nangunguna ngayon, ito ng si Omicron.
Omicron, nagpipiesta siya sa ating katawan dahil sa sobrang bilis niya magparami, makapasok at makapag-infect. But remember, kung ang ating immune cells ay nakain niya si Delta at nakakain din naman siya ng ibang Omicron, tumaas na ang ating immunity. At ang next na ididil po ng ating katawan ay si Omicron na. Ang susunod na ididil ng ating antibodies ay si Omicron na. At kapag si Omicron na ang kanyang nadil, mataas na po siya, kay Delta pa lang tumaas ng immunity, then you will have a lot of antibodies and immunized ka na. Marami ng immunity at marami ka na ring antibodies. Tumaas na ang iyong antibodies. So yan ang ginawang tulong, isa sa mga ginawang tulong ni Omicron sa atin ngayon na hindi lamang po niya tayo i-immunize but i-eliminate pa niya ang nakamamatay na si Delta. Okay? So ngayon, let's talk about the vaccines. Here is the vaccine. Okay? Now, the vaccine only offers a less severity in case na maka-acquire ang isang tao ng anumang virus o kahit ng Delta o kahit ng Omicron. Less severity lang po ang offer ng vaccines. Okay? Hindi ka daw magiging severe. Yan lang po ang kanyang ina-i-offer sa atin. But, it doesn't give us even a very, very small percentage of assurance that we will not acquire anymore those viruses. Hindi po nagbibigay ng assurance ang vaccines na hindi na tayo susceptible sa kahit na ano pang mga uri ng mga viruses. Hindi nga lang daw po magiging severe. Yan po ang offer na namumukod-tangi ng mga vaccines available ngayon. So, for people who are unvaccinated, okay? Dahil ang offer lang naman po niya, hindi pala magiging severe. Sa mga taong hindi vaccinated, ang mangyayari sa kanila sa appeal ng Omicron ngayon, magiging maganda po ito. Dahil pag nakuha ng tao na unvaccinated ang Omicron, and since it is just mild, what will happen is, this person, yung hindi po vaccinated na yan, dahil mayroong Omicron na mild, kakainin naman ng ating immune cell, magkakaroon po tayo ng antibodies and tataas ang ating immunity. Dahil kakainin din ng ating immune system, ng ating immune cell, itong si Omicron. This Omicron serves as natural vaccine sa mga unvaccinated and natural immunity din po. Yan ang offer ni Omicron sa atin. Ngayon, napakaganda po ng kanyang offer. Kasi, dito po sa atin, kahit na po tayo ay fully vaccinated na, either first dose, second dose, o booster, it will never give you an antibody unless you will be acquiring the viruses. Dapat maka-acquire ka muna ng virus bago ka magkaroon ng tinatawag natin na antibodies. Kahit na ikaw ay vaccinated, 3 na, first dose, second dose, and third dose, so yung booster, kahit na po yan ay naka-booster na, wala pa po kayong antibodies unless you will be acquiring this. So, having said that, ang offer pala nitong vaccine ay purong less severity lang. Sa mga unvaccinated, pareho din naman makaka-acquire sila ng virus, makakaroon din po sila ng immunity. Okay? Ng antibodies. So, same banana cue po ang mangyayari. Okay? So, yan po ang ginawa ng Omicron sa atin. Again po, uulitin ko sa mga taong vaccinated na, first dose, second dose, o kahit na booster, once you acquire Omicron, ayan po, once you acquire Omicron, ay maganda po, okay? Vaccinated na kayo, and then you acquire the Omicron, congratulations, because despite of your vaccines, you will now have an immunity, okay? Meron na po kayong antibodies kung kayo ay vaccinated na. Alright? Congratulations po sa inyo. At sa mga unvaccinated naman na naka-acquire po nitong Omicron variant, congratulations din po dahil mayroon na rin po kayong
antibodies. Alright? It serves as our natural vaccines and natural immunity. Okay, so yan lamang po ngayon ang patungkol dito sa Omicron. Huwag po kayong magpapanik. Hindi po siya severe. Napaka-mild po nito. Wala pa po siyang mortality o casualty na naiulat. But it is really, really super fast. And for those people who have this comorbidity o mga underlying diseases, ingat lang din po kayo kung ayaw nyong magkaroon nito. Dahil baka mamaya ay dahil sa load ng Omicron kahit na siya ay mild lamang, dahil kayo ay may dati ng karamdaman, baka po hindi makayanan ng inyong katawan. Kaya ingat lang po sa mga taong mayroong underlying diseases o yung mga mayroong mga comorbidity diseases. And again, if you feel that you have overload at hindi mo kaya, we have the products. Kahit na ito magbibigay ng immunity sa atin, good yan, pero kung sa tingin mo ay hindi mo kaya yung effect niya, habang nandyan siya, don't you worry, or if you want to avail, we have products po dyan sa atin, para po dito, patungkol dito. Yan. So, sa ngayon po, wag muna po natin, wag po tayong magpapanik dito. Once you have this Omicron, at mild lang naman, be thankful, dahil po ay magbibigay na po ito sa wakas ng ating immunity o ng antibodies, lalong-lalo na doon sa mga taong nag-expect na na-booster na wala pa palang antibodies. Okay? Maraming salamat po at napakaganda ng ginawa ng Omicron. Na-eliminate niya o na-wipe out niya yung deadly na virus na variant na si Delta at magbibigay pa siya ng immunity. Okay? So for now, yan lang muna po ang pag-uusapan natin patungkol po dito kay Omicron. But again, patuloy po natin itong binabantayan. At sa mga sandaling magkaroon ng pagbabago ang behavior nitong si Omicron, ay pag-uusapan po natin ulit dito sa atin sa Impormasyong Pangkalusugan upang makapagbigay ng preparation para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. At kung wala naman na pong lalabas dito kay Omicron, bibitawan na po natin siya. Hindi na po natin siya pag-uusapan. Subalit, ang next po natin na magiging topic dito po sa Impormasyong Pangkalusugan patungkol po dito sa mga virus na dumarating ngayon, ay we will be discussing the side effect, the long-term side effect of vaccines. Mamimili lang po tayo magmula sa ulo hanggang paa kung ano po ang ating pag-uusapan sa susunod na talakayan natin. Yan lamang po ngayon. Nawa po ay maging blessing po sa inyo ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. To God be all the glory. Thank you so much po.